Kalaboso ang isang lalaki na namboso sa mga katrabahong babae gamit ang spy camera na mukhang ballpen. May report si Jomer Apresto. Ilang beses kinakalikot ng lalaking yan ang sinesetup na kamera at sinisipat ang tamang anggulo habang nasa loob ng banyo ng isang staff house sa Malate, Maynila. Ang pakay niya, bosohan umano ang mga katrabahong babae. Yung katrabaho ko, sinabi sa akin na may nakita silang object sa may ipit ng CR. So yung isang katrabaho ko, habang siya naliligo, nagtaka siya kasi parang akala niya pen lang. Nang suriin ng admin ng staff house, nakita niya ang isang memory card at tumambad ang mga video ng mga babaeng katrabaho habang naliligo. Pilit namin siyang pinapaamin kung bakit niya ginawa yun. Kung binibenta niya ba, pinagkakitaan niya ba yung dito kami. Sabi niya hindi daw, addict daw siya sa pornography. Agad isinumbong sa otoridad ang sospek na hawak na ngayon ng mga otoridad. Malamang ho na matagal niya nang ginagamit yun, nakakabit dun sa CR na yun. Iniimbestigahan kung ibinebenta ng sospek ang mga video pero sa pahayag niya sa pulisya, Pang personal niya lang pong consumption, yun po ang pagkakasabi. tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Sa pag-usbong ng iba't ibang teknolohiya, paano nga ba mapoprotektahan ang sarili mula sa kaparehong insidente? Ayon sa isang US-based cyber safety software company, suriin muna ang paligid, i-check ang mga pader, mga saksakan at iba pang bahagi ng silid. Tignan kung may LED lights o maliliit na ilaw sa kwarto at gumamit ng flashlight para sipatin kung may spy camera. Ilan sa mga posibleng pagtaguan ng spy camera ay mga ilaw, appliances, salamin at butas na pader. Pwede ring itest ang salamin kung two-way mirror ito o yung tagusang nakikita sa kabila. Posibleng may spy camera kung walang puwang sa pagitan ng daliri. Ayon sa PNP, makatutulong din ang paggamit ng smartphone app o professional bug detector sa pag-check ng paligid. Jomer Apresto, GMA News.